Galing po siya sa boarding house namin. Bali po yung boarding house po namin, tapat ng pedestrian lane. Ipatawid po siya noon, bibili po ng almusal namin. Ano pong pinaka-latest sa ginagawa niyo pong investigasyon Ah, tungkol sa hit and run incident na nangyari sa inyong lugar? Doon po sa area po, Senator, nakakuha na po kami ng CCTV po. Senator, wala po talaga kami nakuha plate number. Meron po kasing mag-anak na nag-contact po sa amin. Hindi po maibigay sa amin yung plate number at yung pangalan po. Gawa po, natatakot daw po. Senator, magandang balita po. Sikasuhin po namin yan. Baka mahuli pa po namin yung driver. Mas mabuti pang sumuko ka na lang kaysa naman binabagabag ka ng konsensya mo. Pupuntahan po kayo ng PNP, bigyan nyo lahat ng information doon sa pulis na pupunta at yan po ay makakatulong ng malaki doon po sa ginagawa nilang sa investigasyon ngayon. Opo. Ma'am Robilin, ang aming taus-pusong pakikiramay sa muli po. Salamat po, sir. So ma'am, meron tayong okay na balita. Yung suspect po identified na, kaya lang po nagtatago na, pero sasampan na po natin ang kaso, di ba? Monday, pupunta na po kayo sa police station. Sasamahan po namin kayo, ma'am. Opo, sir. Opo, nag-update na rin po ako, sir. Mabuti na lang, Ms. Robilin, yung mga pasahero na konsensya at yung po at tumimbre sa inyo at itinimbre natin sa PNP. Tama? Opo, sir. Nag-video call po sa amin. Paano po na kayo na-contact nung pasahero? Yung kapatid po ng asawa ko, nag-post po dun sa aksidente nga po. Tapos ano po, may nag-PM po sa amin na yung kasama daw po dun sa van, yung pamangkin po nila. Ayun, it's either natakot yon o nakonsensya o both. Kaya nakipag-ugnayan po sa inyo. So pasalamatan po natin yon kung sino man yon, kung nakikinig ka. Nanonood kayo ngayon, yung nagtimbre kay Miss Robilin. Maraming salamat. Sige ma'am, sa Lunes, pupunta kami dyan sa inyo at sasama namin kayo sa police station para hindi kayo magkaroon ng mga agam-agaw, pangamba. Sige Opo, sir. Salamat po, sir, sa tulong niyo. Walang naman po, ma'am. Sir, kukuha lang po kami ng update. Mukhang meron na atang magandang balita tungkol dito sa suspect sa hit and run case na na-feature namin dito. Yes po, Senator. Maraming salamat din po sa tulong po din ninyo at nairit po yung pangyayari. Nakakuha po kami ng information kay sa asawa po ng biktima po. Sino po yung suspect, sir? At sino po yung may-ari ng van? Nakipag-ugnayan na po yung sakay po ng L300. Galing po silang Bicol. At umamin po sila sa akin na sakay po sila. Binigay po nila sa akin, Senator, yung L300, yung plaka po. Na-trace po namin, Senator, sa LTO po, Okay. yung plate number ng L300. Nakapangalan po siya kay Cristel Barty Tembresa. Siya yung registered owner po ng van. Yes po, Senator. Pinuntahan po agad namin yung si ma'am and then nakipag-ugnayan po siya sa amin, nakipagtulungan. Okay. And then July 6 pa po pala pinahiram itong L300 sa suspect po na si Sir Levy. Si Levi Elano Jr., 42 years old. Yan po yung suspect. Yan po yung driver. Yes po, Senator. So nakausap po namin yung asawa po. Pagdating po namin doon, naabutan po namin yung L300, tanggal na po ang bumper at niligay po sa loob ng L300. And then po itong suspect po natin, Senator, ay wala po sa bahay. Pero kinausap po namin yung asawa na isuko na po sa amin. Maghahantay po kami hanggang kinabukasan upang isuko yung asawa. So bakit wala pong dumating, Senator? So sobrang tagal po namin ikantay doon, hindi po sumuko yung driver. So ibig sabihin nagtago na po. Yes po, Senator. Na isang panahon bang kaso laban sa driver? Ay, hinihintay na lang po namin, Senator. Sabi po nung asawa, Monday po sila pupunta dito sa police station para magawa ko na po agad ng reklamo para mai-file na po namin yung case. Yung sasakyan po, sir, na-impound nyo na. Opo, nandito na po sa amin sa Calamba Police Station po, naka-impound na po. Under custody na po namin, Senator. Very good. So nagtatago na po yung suspect. Ano po yung kaso yung isasampa po sa suspect dito kay Mr. Levi Elano Jr.? Kakasuhan po namin siya, Senator, ng reckless imprudence, shooting in homicide, tsaka po yung abandoning one's own victim po. Okay. Nasa revised penal code. Dalawang kaso siya, patong-patong kaso niya. Very good. Sarge, maraming salamat po, Sarge Rapinyan. Thank you po talaga sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po, Senator. Maraming salamat. Taginusto pero nangyari kay nangyari. Ba't pagtanggap ang nagtatanggap ako?
Baby at Robilyn, nakikiramay si Idol Rafi sa inyo at ang buong programa po. Kaya po from Manila ay pinapunta niya po kami dito para personal po na magbigay po ng pakikiramay po sa pamilya po ninyo. Paano niyo po nalaman yung nangyari po sa anak po ninyo? Nag-alarm ako ng alas 3 kasi po magluluto nga po ako ng ng mga prito-prito pong manok, pang ulam po ng mga kasi po nadaan ang mga estudyante, nabili na po yun ng mga pang ulam nila. Tapos yun nga po, tumunog yung alarm ko, parang tinamad ako, sabi ko maya na lang, total sabi ko piprituhin ko na lang naman, sabi ko ganun. Tapos may bigla pong tumulak ng pintuan namin, tapos paglingon ko po yung anak ko po na sinundan ng bunso. Bakit ang aga mo, Kyle? Sabi ko ganun, sabi niya, mama tingnan mo nga yung cellphone mo kasi kanina pa daw po ng tawag si Robilyn nga, yun na nga po, tinignan ko na nga po yung cellphone ko, may mga miss call nga po siya, tapos yun po, ako na po ang nagtawag sa kanya, sabi ko bakit, tapos yun nag-iiyak na po siya, sabi niya, pumunta ka dito ng Laguna, sabi niya. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, basta mama, magbiyahe ka na ngayon mama. Sabi niya, umiiyak na nga po siya. Tapos sabi ko, bakit nga? Sabi niya yung dahilan kung bakit ako lalabas dyan. Sabi ko, tapos yung po sinabi niya na nabangga nga po si Jill. Tapos yung po, humagulhol na nga din po ako ng iyak. Tapos tinawagan ko po yung tatay nila na sabi ko, puntahan mo yung anak mo doon sa at na-aksidente daw. Tapos sabi naman po nung tatay nila, wala nga akong kapira-pira dito. Sabi ko po, gumawa ka ng paraan kasi ikaw naman yung malapit doon. Kung ako hihintayin pa, kailan pa ako makakarating? Sabi ko, hindi ko naabutan yan dyan. Sabi ko ganun. Tapos siya na po ang sumama doon sa Maragondon para maimbalsamo po yun si JL. Gaano ma'am kahirap sa inyo bilang ina na nakita niyo po yung anak niyong ganyan? Masakit kasi biglaan po yun Hindi namin alam na ganun ang mangyayari kasi ini-expect ko po nga na sabi ko magkikita-kita sila, mabubuo sila sa piyesta po kasi talagang gusto naman ng anak kong pangalawa na mama uuwi ako dyan matapos ko lang yung yung loan ko doon sa RCBC. Sabi niya hindi na ako magre-renew kasi nga daw sabi ko nga po ma'am sige sasagutin ko yung sa ticket niyo, gusto ko lang kasi gusto ko po talaga na yung malapit sila sa akin. Yung mamimiss po ninyo dito kay John Lloyd na ngayon po ay wala na po siya. Unang-una po, ma'am, siyempre mamimiss ko yung pagdating ng New Year na andito po siya sa bahay nag-New Year. Tapos siya po kasi maalalahan niya sa mga anak ko. Tapos pag nalalaman nga niya po na ganun, may nararamdaman ako, mama, magpahinga ka naman saglit. Huwag mong abusuhin yung katawan mo sa pagtatrabaho. Kasi paano na pag wala ka na? Sabi niya, paano na yung mga kapatid ko? Kaya kumbaga po, masakit talaga na ganun, na nawala siya ng biglaan. Ano po ma'am yung mensahe po ninyo doon sa gumawa po nito kay John Lloyd? Kung nasaan ka man po ngayon, sana po ay sumuko ka na. Kasi po kung may pamilya ka din naman po, kung ganyan po ang baliktarin na lang po natin yung pangyayari, siguro po ay ganun din naman po ang mararamdaman nyo sa nararamdaman namin ngayon po. Kawawa po si mga bata kasi maliliit pa po sila. Kailangan pa po nila ng mahabang gabay pa po ng mga magulang po. Alas din na makakasama ka namin. Sana yun, gagawin namin ang lahat para mabigyan, mahanap yung gumawa nito sa iyo nang mabigyan ng hustisya ang iyong pagkamatay. Huwag ka mag-alala, yung iyong mga anak at pamilya mo, gagabayan ko hanggat nandito ako. Namubuhay ako, hindi ko sila pababayaan. Ano na po yung kinabukasan po ninyo after nitong mangyari insidente? Hindi ko po alam kung ano pong mangyayari sa amin. May trabaho naman po ako pero di ko po alam kung babalik ako. Para baka hindi lang din po ako makapokus sa trabaho. Wala na nga po siya. Baka mahirapan lang din po ako. Ano po yung mensahe po ninyo dun sa suspect na gumawa nito sa mister po ninyo? Kuya, kung napapanood mo man to, sana sumuko ka na. Sana mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Masakit din sa amin na mawala ng pamilya. Nakapagbigay na po siya ng 35,000 para doon sa funeral services na sinagot po niya, tama po. So kaya po kami nagpunta po ulit dito para ipaabot din po ng personal na ito po yung balanse po ma'am para doon sa libingan na sasagutin din po ni Idol Rafi tsaka sa lapida po. Tanggapin niyo po itong 10,500 pesos po ma'am. Maraming salamat po kay Sir Rafi sa tulong niya po, sa inyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po to para sa libing po ng asawa ko.
kamusta po or ano po yung naging assistance po na ibinigay po natin doon sa nanay ng biktima at doon sa live-in partner po niya? Nakapag-file na po sila ng complaint laban po dito sa suspect na nakabangga kay Mr. John Lloyd Candelaria Limbing. I-file na po namin sa prosecutor's office ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, violation of Section 55 of RA 4136, and violation of Article 275 of the Revised Penal Code. So 3 kaso po yung na-file natin laban sa driver. Antabayanan po natin yung resulta ng gagawing investigation po ng prosecutor's office hanggang may-file po ito sa court ay tututukan po namin ito para po sa ikasosolve at ikagaganda po ng kaso. Sergeant, question lang po, no? Sino yung mga naging witness natin? Parang balita ko po meron pong nag-appear dito sa fiscal's office kanina. Yes po, ma'am. Bali nag-appear po yung ating witness na motorcycle rider na hindi ko na lang mambanggitin, ma'am, yung kanyang pangalan kasi talagang takot siya, ma'am, na lumutang. Nakiusap kami na kung maaari siya makapag-testify kasi siya yung nakakita mismo din dun sa plate number nung L300. At nakiusap siya sa amin na itago yung kanyang identity. Kung magkaroon man po ng pagkakakilanlan itong suspect, itong at large po natin na accused, ay saan po sila pwedeng magsumbong or saan po pwede silang lumapit para makapagbigay ng impormasyon? Once po na magkaroon po ng warrant of arrest itong si Mr. Levi Sanjelo Ilano Jr., ay yung mga nakakilala sa kanya o yung mga tao na po pwedeng makatulong sa amin sa Pulis Calamba upang matuntun itong suspect na ito, makipag-ugnayan lang po sa amin dito sa Calamba Component City Police Station, Barangay Real, Calamba City, Laguna. Na-file na po yung kaso. Antay na lang po namin yung Sabrina po. Sir Rapi, maraming salamat po Sir Rapi kasi po hanggang ngayon po nailibing na yung anak namin mula sa simula po hindi po kayo nagtigil sa amin sa pagtulong po. Kaya maraming salamat po kung hindi po sa inyo wala po siguro kami ngayon dito na mag-asikaso po nitong ng anak ko po. Sir, maraming salamat po sa tulong niyo. Sana po wag po kayo magsawang tumulong sa amin at sa iba pa po. Maraming salamat po sa tulong niyo at sa mga assistant niyo po. Salamat. Itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan, di lang basta solusyon sa iyong